Bagyong Juan patuloy na tinatahak ang Isabela. Ang latest weather bulletin ihatid sa atin live ni Connie Season. Connie? Yes, Arnold. Kasama nga natin ngayon dito si Undersecretary Graciano Yumol ng DOST para magbigay sa atin ng latest update. Sir, kamusta na po ngayon yung mga sinasalanta ni Super Typhoon Juan, particularly dito sa area po ng Tuguegarao at Isabela? Connie, no, sa natatanggap natin report sa field, yung Tuguegarao City, napakalakas na ng ulan at paghangin. Tapos yung Ilagan ni Isabela, nagkakaroon ng malakas na paghangin at pabugso-bugsong pagulan. Ano ho ang papapayo natin, particularly dun sa mga areas na sinasalanta po ngayon nitong si Super Typhoon Juan? Halos nangyayari na yung mga sinabi natin mula pa noong Biyernes. Yung mga nakikita natin natural hazard ay nangyayari na. Nagkakaroon na ng landsliding sa ating mga bundok. Tapos nagkakaroon na rin tayo ng mga swell at saka storm surge. Ito yung mga malalakas na pag-alon along the coastline. At ngayon, naglabas na rin tayo ng flood alert kasi may posibilidad na kapag itong malakas na bagyo na to ay bumaksak sa Magat Dam at saka sa Magat at Cagayan River ay magkakaroon tayo ng pagbaha. Okay, ano ho yung particularly nga tinututukan natin na nabanggit dito sa flood alert? Right now, kasi pag napuno ang Magat, ultimately kahit paano kailangan tayo magpakuwala ng tubig na magagaling naman sa Pag-asa at saka sa OCD yan. Pero syempre, bago pa mangyari yon ay pinapaalam na natin sa ating mga kababayan kung ano mga posibleng mangyari. Ngayon po kasi sinasabi wala ho tayong nararamdamang masyadong ulan dito sa Metro Manila. But then again, you mentioned na hindi pa rin tayo gaanong kailangan maging kampante. Yung mga nasa NCR po, ngayon po ay maulap. Ultimately, uulam po yan. So huwag po tayo magpabaya. Yung ating preparasyon dapat nating i-maintain. Alright, maraming salamat po sa inyo, Yusek Graciano Yumol ng DOST para sa update na yan. Kukuha pa po tayo ng iba pang detalye maya-maya lamang. Balik sa inyo. Maraming salamat, Connie Season. Nagulat po live mula sa Pag-asa. Inaabangan na po ang press briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ukol sa Bagyong Juan. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Rhea, bukod sa patuloy na pagbabantay sa bawat kilos ng Bagyong Juan, inaasahan ilang oras mula ngayon ang pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo para sa briefing ng NDRRMC. Sa mga oras na ito ay nandito ang mga key representative ng mga ahensya ng gobyerno. Narito na rin ang ilang mga kinatawan ng US Army at United Nations. Bago mag-alas 7 na umaga kanina ay dumating dito si Interior Secretary Jesse Robredo at Defense Secretary Voltaire Gasmin at nakipagpulong kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Benito Ramos. Kani-kanina lamang din ay dumating na si Health Secretary Enrique Ona at si Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman. At ngayon sa mga oras na ito ay papunta na nga sila sa closed-door meeting kasama si Yusek Ramos. Sa 7 a.m. update na ipinalabas ng NDRRMC na account na sa 51 families o 255 na katao ang lumikas mula sa mga bayan ng Dibilacan at Dinapige sa Isabela. Umakyat din sa 2,710 na katao o 557 families na ang lumikas sa Cagayan, partikular sa mga bayan ng Gonzaga, Santo Niño, Rizal at Santa Ana. Naputol na rin ang mga linya ng kuryente sa Cagayan tulad ng sa Aparia, Tuguegarao. At kapapasok lang na impormasyon ay nakumpirma na rin ng Pag-asa na nagkaroon na ng landslide sa Kabugao, Apayao Road sa lalawigan ng Apayao, bagamat wala pa tayong ibang natatanggap na kumpirmadong impormasyon sa ngayon. Rhea, sa ngayon ay narito na sa Office of Civil Defense ang advance party ng Palasyo. Nakaantabay na rin ang mga miyembro ng media para sa press briefing sa pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino at sa press briefing na gagawin dito sa Office of Civil Defense mamayang alas 9 ng umaga. Yan muna latest mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nag-uulat live mula sa Camp Aguinaldo. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. Kung may balita, i-report sa GMA News, text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address. At ipadala sa 4627 sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang ipila ng serbisyong totoo. Makiigan ako naman, Arnold Clavio. Ito ang unang balita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. May bagong hahadlang sa kanilang pag-iibigan. Hindi pwede.